So yun, good day po mga ma'am sir, no? Ilalabas na po natin tong ating 45 slicer. So marami na po nag-iintay nito, tsaka nagre-request yung 45 na pangkat na mahabaan. So ano nga po ba itong 45 slicer natin? So kung matatandaan nyo po o kaya nag-avail kayo ng aming dating slicer, which is pang diretsuhan, ito ay meron lang pong kapal na o limitasyon, no, na may kakat niya. So ito ay 1 inch, meron siyang cut na 1 inch ang kapal, 3/4 and 1/2 inch. So ang ano nito, pang siding siya ng ating mga photo tile, etc, etc. So ayan po yung cut niya, instant 1 inch na siya. Kahit sukatin nyo pa, then pwede siya sa 3mm and 5mm. So ina-adjust lang din po yung kanyang blade kung magaano kayo ng 5mm, no? So meron po mga ano dito, features na para ma-set nyo siya sa kapal at sa kung anong lapad ng inyong ikakat. So yan po yung ating slicer na pang photo sidings, yan. So ito pang diretsuhan, ito po ay pang 45, kaya 45 slicer ang tawag sa kanya, no? Tsaka ang kagandahan po nito compare dun sa ating slicer, wala siyang limitasyon sa lapad na pwede nyo ikat. Kung gusto nyong 1 inch or 2 inch, 3 inch, kahit anong sukat po pwede. Itatapat nyo lang siya sa gusto nyo, ano, parang ruler. Pag kayo nagkakat at ginuguhitan nyo yung inyong ikakat, so ganun din po dito, parang isiset nyo na siya kung saan yung pinakakanto nito, tatapat nyo, parang ruler. So yun na po yung mismong ikakat niya na naka 45 degrees. So yun po ang kagandahan dito. Wala siyang limitasyon sa lapad. So ano nga po ba mga kasama o set pag binili nyo ito? So ito po ay yung pinaka-slicer niya. Then ito yung measuring cup kung saan po sinusukat yung blade niya kung kayo po ay magkakat ng 3mm or 5mm. So itatapat nyo lang po yan doon sa pinaka blade, and ang pwesto po dapat ay salungat doon sa kanyang posisyon ng blade, no? Hindi po pwedeng ganon kasi mapuputol yung ating blade, tatama dito. So ang kanyang posisyon ay ganyan. So yan, naka 3mm po siya. Yung blade natin nakasagad dun sa pinaka measuring niya. Yan, 3mm na po siya. Ang gagawin nyo ay luluwagan nyo lang po ito, then isi-set up nyo lang. Yan, yan, papakita ko para di naman yan, maluwag na siya, no? Yan, halayaan nyo lang na maluwag, then saka nyo iset yung 3mm, lagay nyo nakasalungat dun sa ating blade. Then, ipatayo nyo ganyan hanggang sa yung blade ay tumama doon sa kanyang pinaka-measuring, yung pinaka-limit niya doon. And saka nyo i-tighten yung ating knob. May tightening knob siya. Ngayon, huwag ganong masyadong masikip. Kung naramdaman nyo na kung medyo matigas na, okay na po yun. Yan. Kaya matigas na po siya. Yan, nakaset na po siya for 3mm. So ilalagay nyo na po siya sa straight guide natin. Tawag natin dito ay straight guide. So ito yung pinaka hawakan natin para maging straight yung ating cut. So halimbawa po dito, no? Ayan. So ang sukat po nitong ating straight guide is 12 inches.
Cut muna tayo pang samantala ng ating 3mm. Para makita nyo. So, ito po ay 4 inches. Para di tayo makapag-aksaya ng sintra. Yan. Pwede nyo po itapat yung nilinyahan ko na yan. So, kahit mahaba po siya, makakat nyo siya ng mahaba. Tulad yan. Iusog nyo lang yung pinaka ruler guide niya. Hanggang sa magkaroon na ng space dito. Yan. Yan. Nakikita nyo. Yung cut po niya is naka 45 degrees. Yan. Malinis po yung cut. Tutok natin sa camera. Yan. Nakikita niyo po ba? Yan. Naka 45 degrees. So yan. Malinis po yung kanyang cut. And pagka dinikat niya, marinis ang kantuhan. So, di na kayo mag-worry na lilihain nyo pa. So, yan, no? Malinis yung cut. So, sample pa po tayo. Then, pagdugtungin natin, no? Yan. Yan, nakita nyo. Pwede yung pagdugtungin na rekta. Pero kung gusto nyo po, meron din kaming cornering wall na para din na kayo magtansya ng 90 degrees. Yan. For 3mm and 5mm pwede siya. So yan, makikita nyo, naka 45 degrees siya. Pag tinignan nyo ay smooth yung kanyang kantuan. Oh. Alam ko merong mga nagbebenta nito sa Shopee, pero yung sa akin kasi merong gatla sa gitna. So yung kanyang use ay para po kapag naglagay kayo ng sino, no? Malalagyan nyo siya hanggang sa ilalim. Pero papakita ko po sa inyo. Yan. Yung gatla na yon, ang kanyang function is para malagyan nyo yun ng sino hanggang ilalim. No? Hanggang dito. Pataas. So yun po ang kanyang purpose ng ating cornering wall. No? So yun na lang pinangalan ko, cornering wall. So yan, available din po ito sa Shopee namin. Kung gusto nyo rin na mag-avail nito. So, yan po, makikita nyo, naka 45 degrees na siya. Perfect na, 45 degrees yan, na-cut. No? So, malinis yung kanyang cut. Makikita nyo naman. So, tanong po, no? Teka. Paano po mag-palit ng blade? No? Bawa 5mm ang gusto, no? 5mm, yan, 5mm. So gamit nating measuring cup, tanggalin muna natin siya dito sa ating straight guide, no? Luwagan po natin yung blade. Yan. Luwagan po natin yung blade hanggang sa gumagalaw na yung blade natin. Yung 5mm, isi-set nyo lang ulit dito. Yan, parang pinaka slide, nag-slide naman po siya. Yung tapat nyo lang yung 5mm doon sa blade. Yan. Then i-straight nyo po patayo yung ganito para yung blade ay bumabang ganon. Then tumama na siya doon sa pinaka limit nung ating measuring cup.
So, sa kanya higpitan ko yung ating Titan knob. Yan. Pagka medyo ano na, okay na po yun. So, yun na po. Nakaset na siya ng 5mm. So, try natin i-cut. Meron tayong 5mm dito. Yan. Saka ilalagay po natin dito sa straight guide. So, ang pwede niyang i-cut po pala is yung 3mm na ba tawag doon? Yung kalimutan ko yung medyo malambot na X-Lite po ba yun o ano? May mga brand kasi. Tapos rigid na 3mm, yan. Tapos yung X-Lite na hindi matigas na 5mm and hindi siya pwede sa rigid na 5mm. Kasi sobrang tigas po nung 5mm eh. Tsaka naka-inclined yung blade natin. So ilang beses nyo dadaanan. So yun ang hindi niya kayang i-cut, yung rigid na 5mm. So, pwede naman nga lang, kailangan ano yung kamay nyo, hindi siya gumagalaw kapag babalikan nyo ulit siyang i-cut, bawa yan ganyan. No? Sobrang tigas niya kasi pagka-rigid. Ito yung medyo matigas lang ng konti na type ng 5mm na na Sintra. Pero sa 3mm kahit rigid or malambot na kaya na itong i-cut. So yan. Yan. Pag ganyan po, pwede nyo i-cut na lang ng kung hindi na-cut na sagad. Yan. Malinis po yung cut niya. Naka 45 degrees. Kita natin dito sa ating guide. Cornering guide. Para makita nyo, naka 45 degrees siya. Ayan. Kita nyo, naka 45 degrees, malinis yung kanto. Bilang po yung mahalaga yung nandito sa labas, di ba? Para pag pinakita sa ating client, yan, malinis yung ating cut. Yan. So, yan po. Ating pantuhan. Ganda. So 5mm po ito na yung matigas din siya. Ayan, hindi nyo rin mababalik. Makikita nyo naman. Ayan. May katigasan din siya. Pero hindi ito yung rigid talaga na sobrang tigas po nun. Kapag ginanon nyo ay parang mapuputol na sa sobrang tigas niya. So ito ay sakto lang na wala nang tawag dito sa ganitong kakapal na 5mm. So yun po, tanong po, kasi ako, right-handed po ako, yan. So ang hawak natin ganito, di ba, no? Paano po pag kaliwete po ako? Naka-design din po ito sa mga kaliwete, no? Kasi si Mrs. kaliwete rin. Kaya, inaano rin po natin yun, kinukonsider din natin. So, teka lang. Kuha lang tayo ng luwagan lang natin. Yan, tanggalin po natin yung blade, no? Nakikita nyo, meron ditong R tsaka L. So yung R para sa right-handed, then itong L ay para sa left-handed. So ililipat na lang po yung blade. Kasi pag natanggap nyo itong aming nasa right na siya. O kaya PM nyo lang ako kung gusto nyo na nakaset siya ng left-handed. Pwede rin po. I-set na po natin ng naka-left-handed. Yan, lalagay nyo lang po doon. No? Yan. Left-handed. Tapos, yung measuring cup natin. So, pag 3mm,
Yan, i-slide nyo lang po doon. Then, vertical, tak-tak. Then, saka natin i-tighten yung knob. Yan. Tensya na kayo, wala akong kasama mag-vlog eh. Yan, nakaset na po siya for 3mm. Then, lagay na natin siya sa ating straight guide. Ay, ganun pala kasi kaliwete, no? Yan, so yan po. So, dito ako hahawak. Diba, kung kaliwete ako, yan, kung kaliwete ako, ito yung sanay natin na kamay, di ba? O yan, pagkaliwete. So, ito po. Kuha lang ako ng sample natin. Ewan ko kung makakat natin kasi ano tayo, right-handed tayo eh. Pero kahit right-handed, kaya po ito. Yan. Ay, kita nyo. O yan. Kita nyo po yung cut. Malinis po. Yan. Ganda yung kantuan natin. 45 degrees. So, yun po. Medyo inabot tayo ng taon bago medyo na perfect itong ating 45 slicer. So, kung makikita nyo ay meron din po siyang extra blade. Dito po nakalagay sa ating measuring cup. Nandito po siya. So, kung kukunin nyo yung kanyang blade, kailangan may nipper kayo o kaya itong nail cutter. Yan, para mahugot mo siya. Para hindi lang mo siya malaglag o mapaglaruan ng bata. Yan. Ito yung pre natin. If ever na pumurol na yung ating blade or maputulang kayo. So, yun na po. Lagi nyo lang pong gamitan ng ating, kung may ganito po kayo, matting, no? Pwede rin siya dito, ipatong, or dito sa granite kasi yung gamit ko, mas magandang ano dito, mag-cut. Mas malinis kasi. Pero kasi dito maraming mga yung mga ano na niya, pinaghiwaan, so possible sumunod dun yung ating blade sa mga dating cut. Doon magkaroon ng hindi pantay ang pag-cut, no? Kaya ganito yung nagamit ko para straight cut talaga. Pero pwede rin naman po dito. Sample tayo, no? Yan, kaliwa po tayo, So, bawa gusto ko 2 inch, no? Yan, bawa ito yung 2 inch, yan. Yan nyo lang po itapat yung pinaka side niya. Yun na po yung makakat ng ating 45 slicer. Yun po yung kagandaan nito. Ayan. Ayan. Kaliwete po ang ginamit natin setup. Ayan. Maganda pa rin mo yung cut. Kahit meron tayong matting, no? Ayan, malinis pa rin siya. So, gagamitan na limbawa natin ito. Ayan. Ilalagyan natin sino, no? Wala pa ata ba na ito? Hindi pa nakaset yung ating sino. I-ano lang natin. Ayan. Para masample natin ang dikit, no? Teka, set up natin na ayos. Di kantong maganda. Yan, nandun sa ilalim. Then, ano lang po. Yan. So, yung kagandaan ng ating cornering wall, hanggang ilalim yung malalagyan. Saka pagka tumulo, hindi didikit dun sa inyong cornering wall. Ito kasi sa ibang shop, nagbibenta sa Shopee, wala siyang butas sa ilalim, no? So, yung tulo, masasama dun sa sintra. Ito meron tayong butas. Para yung tulo, dun lalabas, no? Ay, hindi ko ganong nalagyan ng ating ano. Pero, 45 degrees na yan. 90 degrees. Ayan.
So yun po yung kantuan natin. Pwede rin natin lagyan. Ayan. Pero mas maganda sa loob kaya para yan, didikit na po yan. Yan. Dikit na siya, maganda yung kantuan, malinis. So naka 90 degrees pa siya. So yun po yung function ng ating 45 slicer. Yan. Para po siya sa mga 45 cut na mahabaan. Ganon, ano pa bang question na pwede nating sagutin? So yung kaliwete okay na, no? Pinatapos lang na 3D. Sinalpak ko kasi may mga orders tayo sa Shopee. So yun po, paano po pag 5mm, sir? O yan. Setup lang po natin, 5mm. Yan. Sabi ko nata to kanina. So, nag-sample na pala tayo sa 5mm. So yan. Ganun lang po. Isikipan nyo lang. Then, salungat yung pag-slide ng cup. Then, lagay sa straight guide. Then, pwede na po tayo mag-cut. So, yun lang po. Ayun pala, meron pa pala yung paano po pag mahaba, lagpas ng 12 inches. Ito po kasing straight, natin is 12 inches. Pwede po nating cut ng mahabaan. So, luwagan lang natin, set natin 3mm. Ito malam, 3mm to, no? Set natin sa 3mm. Presyo na kayo, ako lang mo nag-handle ng meron lang tayo stand sa camera and mic na nakatusok sa ating dibdib. Yan, nakaset up na yung 3mm. So, nakapagawa. Yan. Then, lagay natin sa straight guide. Yan. Yan, mahaba po yan sa 12mm, 12 inches, 12 inches. So, gusto ko i-cut dito, di ba? Paano po yun, sir? So, ang mas magandang gawin doon ay ilinyahan nyo po yung part na ika-cut nyo. Yan, hanggang doon po sa dulo. Pwede nyo gamitin din yung ating para hindi po kayo, para siguradong straight po yung cut nyo. So yan, lalagay natin ulit yung ating 45 slicer. So yan, makikita nyo, no? Nakaganon. Tatapat nyo lang po siya doon sa ginuhitan natin kanina. Yan. Stop po kayo dito, tapos usog nyo lang po ito. Lagpas po doon sa ating sintra. Para continuously niya makakat yung mahabaan na sintra natin, no? Ayun, makita nyo. Diba, ang linis. Wala po siyang kung ano-ano sa gilid. Basta matalim po at pag di nyo na ginagamit, pwede nyo ibabad siya sa all-purpose oil na sa ginagamit o yung Singer. O yan, pwede po. Babad nyo lang siya. Lagay nyo sa lagayan para matalim pa rin ho yung inyong blade. Or kaya bumili po kayo ng maraming blade para may stock po kayo. Meron din po tayong available blade. Kaya makikita nyo po, mahabaan po yan. Pwede siyang sa mahabaan, kahit anong haba po, pwede to. Basta guguhitan nyo po yung inyong ikakat para siguradong straight pa rin siya hanggang dulo, no? So yun po. Sana po ay magustuhan nyo yung bago naming item. Gusto ko na itong ilabas noon pa. Wala lang time kasi sobrang busy po tayo, no? So maraming salamat po from ADJ Digital Printing. Salamat po sa mga tumangkilik sa aming mga product. So, ayan po, mga available po sa ating Shopee account. Yan, yung mga slicer, cornering wall,
So yung ating pang-standy, yung cut slider, pang-standy po ito. Yan. Tapos ito, slicer, 45 slicer, and marami pa po. Check nyo na lang yung aming Shopee. No? Yan, sana po magkaroon naman ng originality yung gumagaya na itong ano namin, item. Ito, yung ito, ginaya niya rin. So, naku, ilang ano po ang ginugugol namin dito para yan, tulad nito, taon na po ito, di ko mailabas-labas kasi gusto ko pag nilabas ko siya is almost perfect. So, yun lang po. Sana po ma-enjoy nyo yung sa mga dati naming seller, buyer. Thank you po sa suporta. At marami pa po kami ilalabas sa Shopee namin at mga tutorial regarding po sa mga items namin sa Shopee. Yun po, maraming salamat and God bless. Happy printing and good luck to your business. Bye.